Halos isang taon na ang nakalipas mula nang tumama ang malakas na bagyo sa ating bayan. Sa bawat pag-ulan at malakas na ihip ng hangin, bumalik sa alaala ng mga tao ang takot, lungkot at hirap na dulot ng kalamidad na iyon. Marami ang nawalan ng tahanan, kabuhayan at higit sa lahat, mga paaralan siyang dapat nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga kabataan. Ngunit nakakalungkot isipin na hanggang sa ngayon, hindi pa rin naaayos ang mga nasisirang silid-aralan. Ang mga guro at mag-aral ay patuloy na nagsasakripisyo upang may pagpatuloy lamang ang edukasyon. May ilan na sa ilalim ng tent o trapal nagkaklase, habang ang iba naman ay nagsisiksikan sa iilang natitirang silid na hindi gaanong nasira. Tuwing umuulan, pipilitang tumitigil ang klase dahil tumutulo ang bubong at pumapasok ang tubig sa sahig. Ang dating masigla at maayos na kapaligiran ng paaralan ay hindi napipilitan ng lungkot at nangamba. Baka tuluyang bumagsak ang mga sira-sirang diding o bubong. Hindi maikakaila na malaking epekto nito sa pag-aaral ng mga bata. Paano sila matututong mabuti kung sa bawat araw ay kailangang tiisin ang init, ulan o kakulangan ng upuan at silid-aralan? Ang iba ay nawawalan ng mga ganang pumasok dahil para sa kanila tila walang pag-asa na maibalik ang normal na klase. Ang mga guro naman ay hirap magturo dahil kulang ang kagamitan at espasyo. Sa kabila ng lahat, marami pa rin ang patuloy na lumalaban at nagsusumikap, dala ng paniniwalang darating din ang tulong at pagbabago. Sa kabila ng kabiguan, nananatili pa rin ang pag-asa ng mga mag-aaral at guro. Patuloy silang nagsasama-sama upang linisin, ayusin at paggandahin kahit paano ang kanilang paligid. Ano ang epekto nito sa kalidad ng edukasyon? Malaki ang epekto nito sa kalidad ng edukasyon dahil hindi komportable at ligtas ang lugar ng paaralan. Nahihirapan ang mga bata na mag-concentrate at madalas ay natututol ang klase pag umuulan o mainit.